vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. That I go home depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. That I go home depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to, tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and store, lamin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa, pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live as better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko, Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all.
At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Hola, mi amigos, mi amigas. Maray na hapon sa inyo na gabos, Big Orlando. Maayong hapon sa ating tanan, mula Luzon, live from Alejandro Broadcasting Network. This is Showbiz Chika, Hanay with Mommy D. Live po tayo ngayon sa Alejandro Broadcasting Network. Wala kayong gagawin kundi like, follow, and share. And just maray na hapon sa inyo na gabos, Pilipinas. At ang oras natin ngayon ay 4:23. So, magandang hapon sa ating lahat, lalo na dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Peace be with you all. Diba? Maraming hapon, mga kaibigan, kapitbahay, kabarkada, at lahat na. Mothers, advanced Mother's Day. Tomorrow na po ang Mother's Day. So, sa lahat ng mga nanay sa buong mundo, lalo na dito sa Bicolania at sa Pilipinas, Mother's Day. Okay, so marami tayong chika istoryahanay. Napag-usapan ngayon, chika na sabihan niya, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Kung magalit ka, hindi ko na lang. Ibig sabihin yung chika kung totoo, huwag kayo magalit. Kaya chika, chismis lang. Ito naman mga chismis din ha. Totoo, pero mas marami totoo, joke lang. Okay? So, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Pag magalit, hindi ka. Okay? So, yun nga, maraming pag-usapan natin ngayon. Maraming pag-usapan dahil nga sa so, sabi nga dito sa ating headlines, Showbiz Chika, istoryahan ng Mommy headlines, Mateo Godichilli nagtanong kay Julia Barrito. Isang taon sila nag-review, wala daw nangyayari, sino kaya ito? And then, beauty queen, material na si Ashley Ortiga. Kilala kaya Ashley Ortiga. Beauty queen material na daw ngayon. Then, Willie Revilla nagsalita na isang intern. Ang kanyang programa ay ngayon nagre-reklamo dahil nga daw bawal siyang tingnan. Danny Barrito sumagot na sa mga patutsada ng kanyang father. And then Bia Alonso, Vincent Rowe, hindi na raw matutuloy ang kasal sa Spain dahil daw sa frame-up. May problema daw doon sa frame-up. And then, Vice Ganda may aabangan ngayong taon na ito. Bakit kaya ano? So, marami tayong abangan kay Vice Ganda. Para magkakaroon sila ng 20 sa isang pelikula sa mga masisigang na komedyante sa ating bansa. So, abangan natin yung Metro Manila Film Festival. Ilang months na lang mag-December na. So, ayan. And then, minsan na tapos tayo sa pira. Sabi niya, binili, pero dahil sa dasal, talagang nalampasan nila. Pinahirapan na pagdating sa financial stable. So, magdasal lang. Kung walang pira, magdasal lang po kayo dahil sasagutin kayo ng mahal na Panginoon. And then, may panahon talaga na minamaliit ka na ibang tao. Sabi niya, Godol, hindi ko girl. So, tandaan, mag-ingat sa lagi kasama. Kung saan yung lagi mong kasama, akala mo siya yung tagapagtanggol sa'yo. Yun pala siya yung
mong kaibigan yun pala, yung pinakasira sa'yo. Then may panahon talaga, tandaan, may mga pagsubok talagang dumarating sa atin. So, pag ito, pagkatapos nag-pass away na last year. Last year. And then, hindi lahat ng tao ay handa kang tignan. Sabi ni Joshua sa problema, pero pag nag-isal ka ay nandyan kagad, sumagot kagad ang ating mahal. Natin sa mga taong akala mo ang bait-bait sa harapan, sa talikuran, pinapay. So, bago ang lahat, shout out sa ating mga anak ngayon na si Gail Bailey Moratin. Kanyang karawan, 8 years old in the making. Ito po ang anak ng pinakamalaking artista sa Bonut Legazpi City na si Papa Bato. Ang aking bunsong anak, 17 years, ay nagkaroon talaga sila bunso ang inaanak ko. So, 9 years ko na siyang kaibigan, hindi lang na anak, kaibigan, kakampi, at parati kami gabi-gabi kami nagpa-practice ng Corona. So, kami nag-practice kami. So, sa ating inaanak na si Gail Bailey Moratin, happy birthday, more birthday to come. God bless you always at parati. Magkasal sa mahal ko. Kasi nakita ko na lang chapel. Dalawa kayo ni Abaya. Kung walang Aurora, hindi makapunta sa chapel. Diba? So minsan dinadala ko rin sila lalo na pag at saka nagsisimba kami sa prosesyon. So kagabi, nakadalawang sama na ako dyan sa Aurora. Aurora dyan sa Fatima Chapel sa Paranaque po ng Legazpi City. President Jaelia Bailey Kakora Bailey. So kagabi ang saya-saya at nakadalawang sama na ako dahil nung isang gabi na galing kumanta ni Baya at ni Gail. So, Gail, keep it up, be kind always. Love, Mami D. Okay, ang akin naman, akin na kapatid, si April David Moratin, siya po yung model ng Aurora. Then, na kanyang Kalsada Walk kagabi, alat lang kami from Port Oxo, then dumaan kami sa Port 4, then Port 5, Port 10. So, pinapractice na ayan ang kanyang kalsado dahil sa Aurora. At ang aking kaibigan na si Grace Escudero. So, magkita kami maya dahil birthday na aking inaanak na si Gail Bailey Moratin. So, see you. Thank you for watching. Aking pinakamagandang talagang may quota siya every day, 5,000. Hindi siya magsasara ng kumita ng 5,000. So sa lahat ng nanood, lalo na sa Richard Lumber Yard, yan si Tita Rose, nanood siya ngayon. Thank you for watching. Okay, magsimula lang tayo. Sobrang late ako ngayon dahil tagal ko nag-abang ng jeep o ng tricycle na ako. Salamat naman doon sa tricycle na nasasakyan ko. Napakabayan. So sana lahat ng mga tricycle ganun kabait para hindi masira ang ating nagtatanong kung magkano. Diba? Diba may rate magkala sakay mo? Kung magbayad ka, magdagdagan mo naman, sir, kasi madam, hindi yung magtanong ka, madam, magkano bigay mo doon? Huwag, sa lahat naman ng tricycle, pag nagtanong, huwag mo nang yan. Kasi sila ng tourist mo na Legazpi. Okay? Yan naman sasabi ko. Ito nga,
Super Chica number 1. Ito na si Matthew Goody Chili, tinanong si Jolia Barito kung kailan daw ito magpakasal. Sinagot naman siya sa radio ni Jolia Barito. Sa isang panayag, tinanong ni Matthew Goody Chili si Jolia Barito kung kailan daw ito magpakasal. Kaya naman itong pinatusadahan ni Jolia Barito na wala pa daw siyang balak magpakasal. Halip, magbigay ng konkretong sagot ng Julia sa pananaw tungkol sa pag-aasawa. Nung bata pa daw si Julia talaga pag-isipan na mag-aasawa niya pero hindi pa daw ganun kadali. So mga isip na bata, talagang ganun ang iniisip. Kung magpadalos-dalos na, kawawa ang buhay mo. At sabi pa sa Chris, hindi lahat ay nagpaplano ng eksakto sa buhay. Nagpapalita niya ang mga panahon na bata sila kung saan nagbabago ang gusto nila. Habang tumanda, para kay Julia, ang pagtitiwala sa tamang panahon ay mabisa. Kaya sabi ni Matthew sa tanong ngayon, kailan nga ba gusto magpagkakal ni Julia dito? At sabi ni Julia, pwede pilitin o planunin lahat ng eksakto. Paano ba natin gagawin to ng tama? Ano ba, Matthew? Nung mga bata pa tayo, iba yung gusto mo. Nung 26 ka na, iba rin ang gusto mo. So, iba ang pagdagdag na yung edad. No? Mga bata talagang adventurous, katulad ni Marichel Amanti, mga Paraquilias, nanonood ngayon dyan sa Pagadian City. Watching my first cousin, beautiful teachers. Dyan sa mga taling sa Buanga del Sur. Marami na daw siya nanonood. Thank you, Gaga. Ang sabi pa sa akin, napakagandang minsan. Hinay imong sound na volume naku ang aura sa news Chikadora. Sabi pa ng aking minsan. Regards sa ating family yan ka. Kahapon dito anniversary ng aking mother. Nag-send ako ng money sa aking sister. Pero kahapon hindi ako nakatawag dahil busy ang inyong lingkod. So sabi niya, hinay imong sound. Nag-volume na ko. So mahina daw ang microphone ko, sabi ng aking pinsan dyan sa Pagadian Pagadian City sa Buanga del Sur. So ngayon malakas nagaga ang aura sa News Chikadora. Thank you for watching. Regards sa mga Baya family dyan, Gonzales family, Paraquilius family, lalong-lalo na ang mga Ilanan families. So sa lahat, thank you for watching. Ito na nga, ang sabi ni Julia, depende daw pala yan sa edad, pagplano ng pag-asawa. So remember, correct me if I'm wrong, pag ang nag-asawang maaga, madaling mawala ng asawa. Depende sa asawa. May mga asawa kasing pareho ang edad. May asawa ding matured na ang edad or nakakatanda na sa kanya. So mag-guide yung babae. Pero puro sila bata. So wala pa sa tamang edad. Adventurous ang tawag doon. Ibig sabihin parang nagbaybahayan lang. Parang nilalaruan lang nila ang kasi ang pag-aasawa ay magbuo ng pamilya, hindi mag-aasawa para magbahay-bahayan. Tandaan nyo mga teenagers, ha? So marami ngayon ang mga kabataan na maaga nagiging nanay. To walang tatay. So mag-ingat po tayo ngayon. Be careful sa lahat ng mga teenager na mga dalagit at mga binata. Okay? So, ingat po tayo. Diyos ko, kalat kayo ang mga HIV victims or HIV cured o may HIV na sila. Okay? So yun nga ang sabi ni Julia Barito. So wala pa siyang plano mag-asawa. Siguro kung nasa tamang edad din siya, saka pa siya magdesisyon na mag-asawa. So sa kalukuyan, ay boyfriend niya ngayon si Gerald Anderson. Okay? So dito naman tayo sa Showbiz Chika number 3, isang taon silang nag-live-in ni Diego pero walang nangyari. Sabi, kayo maniwala ba kayo isang taon kayo nag-live-in? So, isang gabi nga, hindi pwede na walang mangyari. Ano ka ba? Ano tayo? Hello! Sabi yan ni Barbie Imperial. Nakasalukuyang girlfriend ni Richard Gutierrez. Rate me 1 to 10. Sino maniniwala
na 1 year silang nag-live-in, ni minsan wala daw nangyari. Pero sa picture, may nagkikiss sila ni Diego. Tapos aminado na pala sa isang taon silang nagsama sa isang bubong ni Diego Loizaga. Sabi pa ni Barbie Imperial, pero sabi nito, wala daw talagang nangyayari. Maniwala ba kayo? Never. Kaya nga may nagsabi kung sana nag-stick na lang si Barbie dito kay Diego, edi sana wala pang sabit ngayon. O di ba? So ako hindi ako maniwala na walang nangyayari. Hindi sila patay, buhay na buhay. At ayaw ni Gerald Contante ng ganon. Okay? Pero parang mas gusto ata niya yung may sabit para may excited, madrama ang love life niya. Ano sa tingin niyo? Tama ba ang desisyon ni Barbie Imperial? So, 1 year nag-live-in and then si Diego at Barbie pero walang nangyari daw. Nagbato-bato-pick siguro sila, sabi ng mga fans nila. Tama, baka nagbato-bato-pick o naglalaro lang ng tongets, di ba? So sa maraming nagbigay ng kanilang opinion, mga opinion na babasahin ko lang ha, galing sa Celebrity Updates, author, Pero sabi naman ni Francisca Milanos Namianto Belbes, ay nag-live-in virgin torpe lang. Sabi naman ni Remy Catayon, nagtitigan lang sila at naglaro ng Jack and Poy. So sabi naman ni Raxo Pilar Cagatinalo, nakihabol pa kay Sarah at A.E. Guzman. Sabi dito. At sabi naman dito ni Lizelle Bensorto Victor, naniniwala ba kayo? Ako hindi. Hindi talaga ako maniniwala. Diyos ko. Sa isang bubong within 1 year, hello. Chris Hidalgo, kinikis-kis lang, hindi naman pinapasok. Sabi, joke. Sabi naman ni Kart Kabunag, Sabi naman ni Jomily Haribilo Madrona, naghimas-himas na lang sila. So maraming hindi naniniwala sa pahayag ni Barbie Imperial. At sabi naman dito sa ating Subis Chika number 4. Number 3, Beauty Queen. Yeah, Beauty Queen. Material na si Ashley Ortiga. Ayan. Beauty Queen, material na si Ashley Ortiga, laos yang daw nung naging jowa ni Ivy Legaspi. Grabe naman kayo magkasalita, hindi naman ganon. Maganda pa rin siya. Kung may nakitaan ka man na nalusyang siya, pero hindi dagoy dahil kay Mavi Legaspi. Hindi naman pinalaki ni Carmina Villaruel ang kanyang kambal na anak na si Mavi Legaspi para lusyangin lang ang kanyang girlfriend. So nagkataon lang talaga. Minsan kasi wala tayo sa mood mag-ayos, di ba? So ang tingin ng iba na lusyang na. Siyempre, celebrity ka, so parati kang ina-admire o example for others pag celebrity ka, so hindi ka ata nakaayos, parang lusyang ang tingin nila. So, sa opinion ko lang yan ibang-iba na raw ang aura ni Ashley Ortiga ngayon mulang naghiwalay sila ng kanyang dating boyfriend na si Mavi Legaspi. Tapos, dati daw kasi ang itsura nito mukhang tuyot na. Isis na raw siguro siya sa katitingin at lalong pumayat. Mas tumaba naman raw lalo ang jowa niyan si Mavi at mas blooming pa sa kanya, sabi dito. So, nilusyang daw ni Mavi. Hindi ako maniwala. So, yan ang ating Super Chika number 3. Ito ang Super Chika number 4. Sinagot na ni Willie Revillame yung patutsada ng isang intern sa kanyang show na Wawawin. At ito ang sabi ni Willie Revillame, pikang-pika sa estudyanteng nandaglag sa kanya sa isang podcast interview na bawal siya titigan. Napanood ko rin kanina, mayroon kanina sa YouTube na in-interview itong intern nga doon sa show ni na bawal siya titigan habang nag-show. Baka daw matatanggal yung supervisor ata sa isang doon sa show mismo. So, napakinggan ko kanina. So, ito yung sagot ni Willie Revillame, talagang pikang-pika sa estudyanteng naglaglag sa kanya. Sa isang podcast interview sa bawal siya tingnan.
Sabi pa, kitang-kita naman sa pananatili niya yung pagkatao niya. Kahit anong hanash niya diyan, mas believable pa rin yung mga chismis ng mga intern and people set. So, maraming naniniwala doon sa intern na nagsabi na bawal daw tingnan si Willie Rebillame habang nasa set ng show niya. So, maraming mga netizen ang naniwala doon kung sino man yung nagsabi. Ikaw na mismo nagkakalat sa live show mo on how you treat your staff, harap-harapan na pinagsasabihan kahit on air. For sure, mas malala ka pag wala na yung camera. So, opinion lang po ito sa mga nakapanood o nakapakinig doon sa nagsalita ng intern na isa sa mga kagtrabaho sa set ng Willie Rebillame or Wawawin. So marami pa dito mga patutsyada kay Willie Rebillame at si Willie Rebillame talagang galit na galit doon sa taong ginagamit pa siya para lang daw ito sumikat. So, hindi na gustuhan ni Willie Rebillame ang mga patutsada nitong tao na to. Instead, ay sinagot niya ito at ito nga ang sabi niya, sabi ni Willie, alam mo ikaw bata ka pa, siraulo ka na, gusto mo lang sumikat kaya ano-anong pinagsasabi mo, anong bawal akong tingnan, ni hindi nga kita kilala. Magpunta ka dito, mag one-on-one tayo at nang magkaalaman kung totoo yung sinasabi mo na bawal akong tingnan. So, huwag ka agad maniwala sa mga chismis dahil ang chismis ay nagagawa. So, pakinggan natin ang mga komento ni Willie Rebillame doon sa naghusga sa kanya na bawal siyang tingnan habang nasa set ng Wawawin. So, pakinggan na lang natin ang mga sinasabi ni Willie Rebillame sa tamang panahon. So, ayan po ang sabi ni Willie Rebillame. Pinapatawag niya yung taong naninira sa kanya na isang intern na mag-unuan sila para malaman niya ang katotohanan na alam mo ikaw, bata ka pa, siraulo ka na, gusto mo lang sumikat kaya kung ano-ano nung pinagsasabi mo, anong bawal akong tingnan, hindi nga kita kilala, sabi ni Willie Rebillame doon sa taong nagnira sa kanyang pangalan. Pero maraming naniniwala doon. Ang sabi nga, kunti pa lang daw yung ipinagsiwalat ng isang tao na yon kaysa naman sa totoong nangyayari sa loob ng set ng Wawawin. So kung sino man yung nagkalat ng chismis, hintayin mo si Willie na magsasalita. Basta galit na galit si Willie Rebillame sa iyo at hindi kanya kilala. So ako maniwala ako kay Willie Rebillame, di wala naman akong katotohanan na nasagip na talagang yun ang mga pangyayari. Sa tagal na ng Wawawin, na lumipat na nga ngayon sa Channel 5. So ngayon lang nagsalita ito. Siguro gusto lang makakuha ng mga malaking viewers doon kung saan siya in-interview. Okay, so huwag ka agad maniwala at paghusgahan ang ating Kuya Willie Rebillame. So dito na tayo sa Showbiz Chika number 5. This is what you always do. Use social media to defend yourself and gaslight your children. So talagang pinatutsadahan ni Danny Barrito na mali daw yung mga sinasabi ng kanyang ama na si Dennis Padilla dahil daw ang may sala ang kanyang mama. Pero diretsang sumagot ito si Danny Barrito sa mga sinasabi ni Dennis Padilla na wala daw itong katotohanan at naramdaman ng pang-aabuso sa relasyon nila ni Marjorie Barrito. Sinabi nga ni Danny, ginagamit na naman ni Dennis ang mga social media para maghanap ng kakampi. Para i-defend ang sarili, palabasin na kawawa siya at i-gaslight ang mga anak niya. Ano ang masasabi niyo sa mga pang-gaslight di umano ni Dennis Padilla? Sagot ni Danny sa kanya. Ang sabi ni Danny, abangan mo ang sagot ko, point by point. Si Dennis Padilla ito para sumagot doon sa mga patutsada ng kanyang anak na si Danny Barrito. Sabi ni Dennis Padilla, abangan mo ang sagot ko point by point. Mula nung nasa tiyan ka pa ng nanay mo, I felt abused. I felt liberated. Nung nakawala ako sa relationship na sinasabi mo, huwag masyadong mayabang, wala kang alam.
half lang ang alam mo. Sabi ni Dines Padilla. Ang sabi naman ni Danny Barito, so anak na babae ni Dines Padilla. I think you are forgetting we all live in the same house, that we walk up to your streams almost every morning. Kung hindi at ma'am sinisigawan mo. One of the help is what you always do. Use social media to defend yourself and spread more lies and gaslight your children and Naomi. Sabi pa ni Danny Barito. At minsan nga daw sa labas na natutulog ito si Danny dahil kung ano daw mga nahawakan ni Dines Padilla na mga gamit ay binabato. So ito ay chika lang po ni Danny Barito ha. Chinichismis ko lang. Pero kung may katotohanan mawala, basta yun ang kasabihan dito ni Danny. So hanggang ngayon may galit pa rin sa puso si Danny sa kanyang Papa Dines. Sabi nga dito ni Rosie H. Mga opinion nila to para sa pamilyang Padilla at ni Danny Barito. Na si Sense should be like that. They felt bored without a drama. The fuels them ignore should be the best way to protect your emotional and mental health. They celebrated every time they generate attentions from Polish things to do. So, sabi naman ni Ria Rigacho, what a toxic father. Sometimes you can't blame mga anak rin eh. If naging mabuting ama si Dines, for sure wala siya maririnig galing sa kanyang mga anak. Kahit sumbat, ganito at ayan na naman for sure. May magko-comment na naman na ama mo siya kahit ano pang mangyari. Of course, thankful and grateful naman na kung dahil sa tatay wala tayo. But the question, ginampanan ba ang role na maging ama? Totoo yan. Minsan, wag na sumungot dahil ama. Anong ginawa ng ama sa anak? Naibigay ba niya ang needs ng anak? Kahit hindi nga mabigay, pero sana walang gulo sa loob ng bahay. Diba? Hindi na bali mahirap, hindi bali walang nagtapos, pero ang pagmamahalan ay buo. Diba? Ito lang yung sinasabi ni Ria Rigacho. Tapos, gawing emotionally secured mga anak, don't mind much about the financial security. Kasi pag ang tatay ay doing his best naman, pero nagkukulang pa rin ang budget, yung asawa happy yan na mag-contribute. Okay, kung anong gawin ng ama, nag-contribute sa pamilya, kahit kulang yan, ang nanay ay masaya at mag-contribute din. So, ang ibig sabihin dito ni Ria Rigacho, so isang pamilya ay magtulungan dahil ang problema ay nalulutas sa pagtutulungan sa isa't isa, lalo na mag-asawa. Sabi naman ni Beatrice Carlos, sana they don't post their dirty laundry sa SACMED. Tagal ng issue yan, hindi pa rin matatapos. And it's getting worse pa. Umay na. Kaya nakakahanga tong si Sunshine Cruz, maganda pa rin ang samahan ng ex-husband niya sa mga anak niya. Even silang mag-ex, maayos pa din. Dahil away o alitan ng magulang ay para lang sa magulang. Para sa akin po, sa sariling opinion ko lang po ha, galing po yan kay Raken Acuza Lazar. Sinisiraan na lang siguro ng mom nila yung papa nila para magalit silang mga anak. Ano nga ba ang alam nila if nangyari nung maliliit pa sila? Wala pa silang mga isip. Salamat po. Oo, may experience ako dyan. May mga friend ako nagsasabi na ganito, sinisiraan yung mga anak niya sa tatay niya, arog kay turugkaan. Ako, siguro, tawag dito, kung may mga problema ang parents, siguro sila lang ang mag-uusap o sila lang ang mag-resolve o mag-ayos ng kanilang problema. Kasi ang away parents lang, sana hindi nila isama ang kanilang mga anak. Iba naman anak, iba rin ang parents. Sila nga ating parents, sila yung good example para sa kanilang mga anak. Kasi may nabalitaan din, for example, may family, nag-aaway, naririnig namin, pero nasa loob ng room. Diba? Hindi nila dinadamay ang ilang mga anak.
So kung may problema ng mga anak sa labas, huwag dalhin sa loob. Dahil kaya mo nga makipaglaban sa labas, dadalhin mo sa loob ng pamilya. Okay? So, sinimulan mo to, tatapusin mo sa labas, huwag idamay ang buong pamilya. Which is, ang parents din, kung mayroon silang problema, sila lang, huwag idamay ang anak. Kung hindi man nila masolbahan ang problema ang parents ng mga anak, pwede silang maghingi ng payo sa mga anak. Anak, nag-away kami ni daddy mo. Anak, ganito ang namin. Anong dapat gawin? So, magtulungan. Kasi walang problema na hindi malulutas. Kaya nga problema, di ba? So, yan lang po ang aking masasabi. Okay? Pero darating din ang araw, magkabati-bati din yan. Tapos, family is family. So, may kanya-kanya naman silang pamilya ata. Kasi si Marjorie Barito, igwa naman. And then si Dennis Padilla, mayroon din. So, darating din ang tao, ang mga oras at taon na magkakabati-bati sila lahat. Okay? So, dito na tayo sa showbiz chika. Ito nga si Bea Alonzo. Napabalitang ikakasal na sa Spain at hindi matutuloy. Bea Alonzo Vicenco winning reportedly called off dahil lang doon sa problemang prenup. Ano bang klaseng prenup ito? Maraming sa sirkulasyon ngayon sa mga online na nagsasabing si Bea Alonzo and Vincent Cruz, yung hinihintay nilang kasal sa Spain hindi na daw matutuloy dahil may problema daw dahil sa prenup agreement issues. Ano ba yan? Then no word yet from the couple if they will proceed with wedding. Pinag-uusapan tuloy sila ngayon sa social media. Nakakaloka. Di ba? Bakit sa prenup nagkaka-problem? Bakit hindi nila mahal ang isa't isa? Kung mahal yung isa't isa, walang dapat ganun. Kaya nga kayo nagpa-prenup dahil sa kasal nyo. Tapos yun pa ang problema. So, hindi ako makapagsalita, hindi ako makapagsabi kung bakit prenup pinoproblema pa. So kayo, mag-isip-isip tayo, bakit dyan pa lang sa prenup nagkakaproblema na? Diba? So marami tuloy nagsasalita ng kanilang mga opinion, katulad kay Agatha Christine Becerra de Dallaire. Nowadays, especially in 2026, many people already have their own career, business, savings, or properties before getting married. So having a nuptial agreement doesn't automatically mean the love is fake or that someone is expecting the marriage to fail. I think people sometimes forget the love and practically. Sabi naman dito ni Dang Ragot again. Sabi naman ni Angel Malalay, pang dalagang ulay na lang daig Bea. Uy, Bea, what's wrong with you? Sabi ni Min Chim. Sabi naman ni ni Cynthia San Juan, dapat pumayag siya. Unang-una, hindi pa dila gaano katagal magkakilala at kung ako mayaman, kailangan ko protektahan ang pera ko. Sabi ni Cynthia San Juan. Okay? So, dagdag doon kay Willie Rebillame, ang sabi ni Willie, sira ulo itong batang to, gustong sumingat, pati ako gagamitin nyo. Paano mo masasabing bawal akong tingnan? Lahat nga na makikita ko, niluloko ko, binibiro ko, sabi pa ni Willie Rebillame. Dagdag ko lang yan doon, yung kasi nakita ko. O, abangan natin ang pelikula ng taon, Vice Ganda. Ay talagang ina-admit na niya na after winning Best Actor ng Metro Manila Film Festival 2025, he wants to focus on making audiences laugh again with a fun lang movie experience. However, the unbunkable superstar refused to confirm rumors about a possible ending Kabisote meets Pitrang Caballo scenario for Metro Manila Film Festival 2026. Ako gusto ko yan. Magkatandem sila, Pitrang Caballo and Enting Kabisote. So, ang ganda, no? So, siguro sila ang hahakot ng takilya kung magkatuluyan niyang planong peliko sa darating na Metro Manila Film Festival 2026. Sabi nga dito, fans are buzzing over rumors that Vice Ganda and Vic Soto may team up for the Youth's Metro Manila Film Festival 2026 movie project. When asked about the alleged collaboration, Vice neither confirmed nor denied that's reports, but admitted that after winning Best Actor,
At Metro Manila Film Festival 2025, he now wants to focus on making audiences laugh again with a fun lang movie. Sabi ni Vice Ganda. May mga kahakang matutuloy daw talaga. Pero hihintayin na lang natin ang collaboration ng Ending Gabisuti at Pitrang Kabayo sa darating ng Metro Manila Film Festival this coming December. So hindi pa lang yan sure. So magkatsikahan sina Vice Ganda noong April 27, 2026 sa Romulo Coffee, Dr. Laxarius Street, Quezon City. Ayaw niyang itanggi o kumpirmahin na si Bossing Vic Soto ang pasabog na collab niya para sa Metro Manila Film Festival 2026. Okay? So dagdag doon sa kasalang ni Bia Alonso and Vincent Ko. Sa Spain, hindi na matutuloy. Hindi nga matutuloy ang bonggang kasal ni Bia Alonso at Vincent Co sa Madrid, Spain dahil sa malalim na dahilan na may kinalaman sa frame up. Ayon sa report, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng pamilya ni Bia Alonso at ni Vincent Go patungkol sa pagperma nila sa frame up agreement. Ano nga ba ang prenup? Ito ay isang uri ng kasunduan na mag-asawa bago sila ikasal, kung saan nakasaad kung paano hahatiin o pamahalaan ang kanilang pira, negosyo, mga ari-arian at iba pang yaman sakaling sila ay maghihiwalay. O so, napaliwanagan na natin yung prenup, kaya mabigat na din pala yan. So dahil sa prenup, ayan, hindi nagkakaintindihan dahil malaki palang ang obligasyon pag nagpirma ka ng prenup, di ba? So, kabalikat yan ang iyong pira, negosyo, mga ari-arian at iba pang yaman sakaling sila ay maghihiwalay pagkatapos mag-asawa. Hindi naman mandatory ang prenup at nasa ikakasal pa rin ang magiging pasya kung pipirmahan ba nila ito. Ayon sa isang reliable source, hindi umano nagkasundo sina Bia Alonso at ang negosyanteng fiancé na si Vincent Co patungkol sa prenup, kaya mas pinili na lamang umano ng dalawa na maghiwalay. So wala pa itong confirmation na hiwalay sila, chika lang to, chismis lang ito, pero at least may clue na tayo bakit hindi sila kakaintindihan sa pagpipirma ng prenup. So dahil pala doon sa kanilang mga kayamanan, which is called, lalo na ang kanilang pira, kung pagkatapos sila ikasal, tapos naghihiwalay. So hindi sila nagkaintindihan. So ang sabi dito, pinili na lamang umanong ng dalawa na maghihiwalay. So saan ang love doon? Di ba kung love yung isa, wala yung sa pira, wala sa ari-arian. Diyos ko po. Nasa edad na po kayo. Kayo na ang maghusga. May prenup pa wala. Basta magkaroon kayo ng sarili nyong pamilya. Okay? So yan po ang dagdag. Chika ko kay Bia Alonso at kay Vincent Go. So ito na, dito na tayo kay minsan kapos tayo sa pira, sabi ni Binini. So makinig kayo ha. Minsan hindi lahat ng oras may pira tayo. Aminin. Lahat, mas maraming walang pira kaysa may pira. Okay? So ito sabi ni Bia Binini, minsan dumarating tayo sa punto na kapos ang laman sa bulsa. Maraming bayarin at hindi alam kung saan kukuha ng panggastos. Pero nakakabilib isipin na kahit kulang tayo sa pira, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos sa gitna ng hirap, may pagkain pa rin na ihain, may taong handang tumulong at may lakas tayong bumangon araw-araw. Hindi lang kasi pira ang sukatan ng tunay na biyaya, minsan ang pinakamalaking blessing ay ang mabuting kalusugan, payapang isip, ligtas na pamilya at mga taong totoong nagmamahal sa atin. Kapag pananampalataya ka, ma-realize mo na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, laging may paraan na ihahanda ang Diyos para maitawid ka sa laban ng buhay. Sabi yan ni Bia Binini. Ikaw, naniwala ka rin ba
na kahit kapos minsan hindi pa rin tayo pinabayaan ng Diyos. Ako naniwala ako magdasal parati, sabi ko nga dito sinasabi na magdasal bago matulog dahil ang Diyos araw-araw ay gising para sa ating kaligtasan lalo na sa ating mga problema. So ang gawin lang natin ay maging mabuti sa kapwa at sa lahat. Okay, so minsan kapos tayo sa pira, pero ang biyaya ng Diyos laging sagana. Sabi ni Bia Binini. Ang sabi naman dito ni Harlene Bodol or Hipon Girl, may mga panahon talagang na minamaliit ka ng ibang tao. Dudahan ang kakayahan mo at hindi ka suportahan sa mga pangarap mo. Masakit man minsan, sila pa mismo ang unang naghuhusga habang tahimik kang lumalaban sa buhay. Pero tandaan mo, hindi habang buhay nasa ibaba ka. Kapag panahon na itinakda ng Diyos, siya mismo ang mag-aangat sa iyo parang hindi mo inaasahan. Balang araw, makikita rin ng mga taong hindi naniwala sa iyo kung paano ka unti-unting pinagpala at pinapatatag ng Diyos. Hindi dahil gusto mong maghiganti, kundi dahil patunayan mong may mas malakas ang panampalataya kaysa paghuhusga ng iba. Kaya kahit na mabagal minsan ang progreso, huwag kang susuko at huwag kang titigil sa pagdadarasal. So, parating magdadasal dahil yung mga taong ang liit ng tingin sa iyo, mabigla na lang siya dahil sa Diyos ay inangat ka niya at tagumpayan mo ang buhay. Darating din ang araw na ang lahat ay luha, pagod at tahimik na laban mo ay napapalitan ng tagumpay at kapayapaan. Ikaw, naniniwala ka rin ba na may tamang panahon ang pag-angat sa buhay? Yes, ako naniniwala ako. So magdasal lang tayo. Hindi lahat ng, sabi nga, kung sino yung mababa, inaangat. Sino yung mataas, binababa. Depende sa yung puso. Kung may puso kang para sa inyong mga kapatid sa Panginoon, mga kapatid sa panampalataya, hindi lasman ko sa inyong komunidad at mahal mo ang iyong kapwa, iangat ka sa Diyos. So balang araw ay iangat ng Diyos ang iyong buhay at makikita ng mga taong humusga at hindi sumuporta sa iyo. Kaya huwag kang titigil sa pagdarasal. So parati nating isipin na magdasal bago matulog, kahit hindi bago matulog magdasal araw-araw. Okay? Ang sabi naman dito ni Alexandra Di Rossi, hindi lahat ng taong laging kasama mo ay tunay na kaibigan. Totoo yan. Kung saan nga yung tiwalaan mo at iniisip mo sila ang pagkatiwalaan mo dahil kaibigan mo sila pa yung magpapahamak sa iyo. Ang totoong kaibigan ay hindi lang nandiyan kapag masaya o may pakinabang, kundi yung mga taong gusto kang makita na umayos at gumanda ang buhay. Siya yung magdadala sa iyo sa tama, iiwas ka sa kapahamakan at magsasabi ng totoo kahit minsan masakit pakinggan. Yun yung daw tunay na kaibigan. Ang masarap maging kaibigan ay yung taong itama ka kapag mali ka, hindi yung kinukonsinti ka sa mga bagay na hindi tama. Dahil ang tunay na kaibigan, hindi puro saya at tawanan. May kasama rin itong gabay, respeto at malasakit, mas mabuti nang may kaibigan prangka pero totoo kaysa maraming kasama pero hayaan ka lamang mapariwara. Ang sabi ni Harlene, hindi daw lahat ng buhay ay okay ka sa lahat ng mga desisyon na yung kaibigan. Alamin mo kung tama ba ito o hindi. Kung hindi tama, huwag mong konsentihin. I-correct mo ito para ang yung kaibigan kung saan man ka ngayon sa buhay mo, umangat ka sa buhay, mamadadala mo rin sila dahil tinuruan mo sila sa tama at hindi sa mali. So mali pala yung konsentihin mo na hindi tama. So wag konsentihin ang kaibigan na gumawa ng mali. So itama ang mali para sabay-sabay kayong umayangat sa buhay. Kapili mong mabuti ang mga
taong pinapapasok mo sa buhay mo dahil malaki ang epekto ng kaibigan sa pagiging direksyon ng future mo. Totoo yan. Ikaw, may kaibigan ka bang kahit real talk? Minsan, alam mong para sa ikakabuti mo naman. Ako, gusto ko yan kung may kaibigan ako. Marami naman akong kaibigan na nagsasabi sa akin na ito yung tama, ito yung hindi. At ako, marunong ako makinig. So, ang tao marunong makinig, may mapatutunguhan. Okay? So, ang masarap na maging kaibigan, yung dadalhin ka sa mabuti dahil ang tunay na kaibigan, itetama ka pag mali ka. Okay? Sabi ni Alzonta de Rose. So, dito naman tayo kay Rofami Quinto. Ang sabi ni Rofami Quinto, may mga pagsubok talagang dumarating na akala natin hindi na natin kakayanin. Minsan sobra na ang pagod, lungkot at problema. Pero sa bawat laban na nalalampasan natin, mas lalo tayong tumitibay, doon natin mas naintindihan na hindi tayo sinusubok para pabagsakin, kundi para ihanda sa mas magandang plano ng Diyos. Salamat Lord sa bawat pagsubok na nagpapatatag sa akin dahil kung walang hirap, hindi natin matutunan kung gaano tayo kalakas at kung gaano tayo katatag ng panampalataya natin. Balang araw, mapapangiti ka na lang at magsasabi mong kaya mo palang lampasan ang lahat. Ikaw, ano ang pinakamalaking pagsubok na mas nagpapatatag sa iyo bilang tao? Sabi ni Rofami Quinto. So, salamat Lord sa bawat pagsubok na nagtatag sa akin. Okay? Ayan ang sabi ni Rofami Quinto. And then, bago kay Sasha Padilla, so i-shout out ko muna lahat ng nag-birthday ngayon. Happy birthday sa lahat ng nag-birthday na, belated happy birthday. Then, belated happy birthday kay Gang, kay Jora Lu. Yan, family friend ng aking youngest brother na si Arnel SPO4, Arnel Bayad, dyan sa parang dinaing Maguindanao, Cotabato City. Thank you for watching, Neil. Keep it up and be good always. So, ang kanyang kinakapatid, ang kanyang family friends na si Gang Joralu ay nag-birthday kahapon. Belated happy birthday. God bless you always. So, ingat kayo dyan sa parang dinaig Maguindanao. And then, Gel, ang aking kinakapatid, happy birthday, Gel Bailey Moratin. So, shout out sa lahat ng mga parents, sa mga mothers. Hello, Mommy, Ninang, Auntie, Ate. Happy Mother's Day sa inyo lahat. Thank you for watching us. Diba? Pasalamat tayo sa ating mahal na mga ina din. Sila po ang gabay ng ating buhay kasama ng ating daddy. Okay? So, shout out sa lahat na nanonood ngayon. Si April Nebet Moratin dyan sa Purok 8 Bunot, Legazpi City, at saka si Grace Espedillo, ang aking madidi, at sa Purok 3 Bunot, Legazpi City. So, shout out sa lahat na taga Barangay 39 Bunot, Legazpi City. Ang aking pinsan na napakaganda ang teacher na si Marichel Amanti. Hinay imong sounds, nag-volume anak ko gyud ang aura sa News Chikadora. Okay, regards ako lahat dyan sa Pagadian City, lalong-lalo na sa Damataling Zamboanga del Sur, kung saan ako lumaki sa Katugalan, Buburay di Mataling Zamboanga del Sur. So dito kasi ibang meaning ng Buburay, pero sa amin barangay namin dyan. Okay, so sa lahat na nanood ngayon, maraming salamat. Wala kayong gagawin kundi mag-like, follow, and share. And then, huwag hayaang mag-subscribe. May YouTube na po ang Alejandro Broadcasting Network. Hanapin nyo lang at ABN Capital po yan. And then ITV, maliit na litra. So makita nyo yan sa YouTube. So may YouTube na. Congratulations sa Alejandro Broadcasting Network. Job well done, lalo na sa aming
technical on board na si Jonathan. Thank you so much, Jonah. So dito na tayo sa ating Showbiz Chika number 10, 11. Sabi dito ni Shasha Padilla, hindi lahat ng tao ay handang intindihin ka kahit gaano ka pa kaayos magpaliwanag. May mga taong husga sa iyo base lang sa nakikita nila. Naririnig nila o sa sarili nilang paniniwala. Kaya minsan, mas mabuting manahimik na lang kaysa ubusin ang oras at energy mo. Kakapaliwanag sa mga taong sarado ang pag-iisip. Mahirap yan talaga. Totoo yan. Dahil ang taong sarado na ang isip tungkol sa iyo. Habang tumatanda ka, ma-realize mo na hindi mo kailangan i-please ang lahat na para lang patunayan na mabuti kang tao. Hindi mo kontrolado ang isip ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo protektahan ang peace of mind mo. Kaya imbis na makipagtalo sa mga judgmental, mas piliin mong mag-focus na lang sa sarili mong growth goals at mga taong tunay na nakikilala sa iyo. Tandaan mo, ang totoong makikaintindi sa iyo ay hindi nangailangan ng mahabang paliwanag or explanation. At ang mga taong gusto talagang maghusga, kahit anong sabihin mo ay masasabi pa rin. Kaya huwag mong sayangin ang oras mo sa pagpatunay ng sarili mo sa maling tao. So iwasan yung maling tao, lalo na mahirap kausap at saka makitid ang pag-iisip dahil kung ano lang yung nasa isip na yun lang yung inaintindihan nila. So iwasan mo ito at mag-focus ka lang sa sarili mo. Huwag mo nang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong judgmental. Sayang ang oras mo. Tama ka, Shasha Padilla. Okay? So dyan po nagtatapos ang ating Showbiz Chika Istoryahan with Mommy D ngayong May 9, 2026. So maraming salamat. Diyos maray na hapon sa inyo nagabos, Bicolandia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Showbiz Chika Istoryahan with Mommy D every Wednesday and Saturday 4 to 5 p.m. So, standby at manood lang kayo. So, may YouTube na po, malaking litra at abn.itv. So, mapapanood nyo lahat ng mga programa dito sa Alejandro Broadcasting Network. So, bago ang tatapos, pasalamat po ako sa malaking opportunity na binigay niya sa akin, lalo-lalo na sa aming mga sponsor, lalo na ang Daraga Home Depot at marami silang mga branches. Mayroong Manito, Daraga Home Depot Manito, Daraga Home Depot Kamalig, Daraga Home Depot Ginubatan, Daraga Home Depot Santo Domingo at sa iba-iba pang municipality ng Bicolandia. So, maraming salamat po. Please follow and like and share Alejandro Broadcasting Network. Thank you kay Alejandro B. Alianza, the General Manager of Alejandro Broadcasting Network. Lalo na ang CEO na si Madam Maricel Nator ng Daraga Home Depot. Lalo na sa ating minamahal na sponsor na nakikita natin sa screen. Thank you so much po with our technical on board na napakagwapo si Jonathan. And then, we're located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. So, wala akong masasabi ngayon. Ang masasabi ko lang sa iyo, mag-attend kayo ng simba bukas dahil Mother's Day. Mahalin natin ang ating mga mommy, aming mga tita. Sa lahat ng mothers, Happy Mother's Day po bukas. Thank you so much and God bless you. Huwag kaligtaan, magdasal bago matulog. Bye-bye.